Sama mo pagsilbi sa kinabuhi kung di ka maayong lawas, masakiton ka. So we have to be very sure nga maayong atong lawas. Anong yan po ang mga nagmasakiton na wak na diri. Wak po diri. Saan natin niya dyan? Si Sister Clemencia Labus. Katon ng maestra sa San Jose. Okay. 3 years ago, wow, man sa matay na rin. 3 years ago, 3 years ago, nandun yung mga doon, kanang naalagin nito mo rin sa kuha. Iko, uy, muna pamanaog ka ng liso. Makita na nagbibigay ni, sa mga ganyan mong gusto. Si kuha, ko sa adik ko, mahadlok ko. 1 year after, doon ka nang mura lagi, dako na dyan. Kung saan mo gamag to? Mahibawaan pa lang doon sa akong sakit. Sunod, few months ago, siya, mura maglibot tulog. Nga, ako lang ripatan, pagkat to, stage 4. Nga, saan naman? Siya, nagpadoong na kuno sa akong bukog dahil sa akong kuha. Saan parang ako? So, maragi na, naagani batiun kamay, patanaw dyan. So, mo na dilig ka health conscious ba? Nabay ay kagasto. Bisa pa ko kay gasto patanaw gina. Ay bitaw wat-wat na you will have this problem. Okay? So first, we will greet our Blessed Mother Mary kay pista karong mabot nga Lunes and we are in the Rosary Month. So ang pangutana, anong October man ang Rosary Month? Dili man Mayo, di man Enero, di man September. Kasi magkahatag og concrete reason. Okay, mamaya October 13. Ha? Kita niya. Kay Mayo 13 di ay, mo man yung unang papakita niya. February 11 di ay, Lady of Lords. December 1 di ay, Lady of Guadalupe. September 8 di ay, yaman ang birthday. Ano naman yun? Ang sa'yo na son? Okay. The very reason nga sa tanang buwan, ang October, maugin ang i-declare nga Rosary Month is simply because this is dedicated first to the Holy Rosary, reminder for those who pray contemplative prayer, Our Lady, sign of predestination. Of course, number 1, nasayod ta, pila ka buksaan ni Mama Mary sa magrosaryo kadadlaw? 12, 9, 15, 20. 15. Nga ang ikas, imo nang memorize ng 15, ang pinakabukat ang number 15, which is a sign of predestination. So meaning sa sign of predestination, meaning inigbiya ni mo ni kalibutan na, mawa na taning kalibutan na, nasayag ka asa kapunta. Dili jud ka adto sa impierno. Magligas purgatorio. Yung kanang purgatorio, langit di na sunod. Okay? Di mo na pwede i-atras.
forward ina nya kuno kay nagampo, daghang kay nangamuyo, daghang kay pamisa, daghang nagimo pangidulensya o paspas kay ka mo kat ngadto sa langit. Okay, so it's a sign of predestination. He said, he or she will pray my rosary, di gyud nako biyaan. Okay, especially at the moment of death. And remember, naman ko'y misconception na itong mga Katoliko nga, kung mag-Marian ka, magbinutan ka, mag-apil ka pilian, apil ka o rosary ka adlaw, aurora, etc. Malipayon ka, wala kay sakit, wala kay problema. Sayo pa na. Sayo, kita na. Ang atong mga hatag reflection is, katong iyang gihatag kang Sister Bernadette Subiro. Ipakitaan si Bernadette dito sa Lourdes. Kung sa may sakit ni Bernadette, hubag, asma. Wala ba tao'y bintulin ka neto? Wala ba'y asma sulon? Wa'y tambal. No? So, ingnan siya, Bernadette, dili na ba ka na ko ayuhon? Ang kapaita. Dili ka na ko ayuhon, kay pinagi sa mong sakit, daghang kag makalag na maluwas. Ikaduha, dili na ba ka madato diri sa kalibutan niya? Kadaghan maganda ito lang ba? Makatag kwarta, makatag gift, gipakitaan ko spirin. Niya, giniklara ito simbahan nga katuan. So, daghan kinagad ito. No? Muadto sa site sa pakita sa birhin, muadto sa gipakitaan sa birhin. Kaya giniklara man simbahan nga angay tagustuhan. So, nagadto sila. Di man yun dawaton sa bata o sa iyang inahan. So, ginon siya, magpabilin kang masakiton. Pero, ako'y bahala nimo, inigbiyak nimo aning kalibutan. So, sinita ko, si died at the age of 24, hangtod karon, wag gyud madugta iyang lawas. Nagpapirminting, guwapa ang panagway ni Sister Saint Bernadette Subiro. So, muna ang iyang consolation. Okay? But the biggest reason nga nung October ang Rosary Month is because of kinsa man ang Santo Papa? Pope Pius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 pa na sila gutom. Asa mas 12? Pope Pius the 5th. Okay? So in 1569, si Pope Pius V officially mi-approve sa Santos nga Rosario, pinagi sa iyang papal bull. Ang pangalan is Conciobiron Romani Pontifices. So mana sa in English, the Roman pontiffs are accustomed. The first word of the document, ang new method sa Rosary. So in 1569, ay kalimot ha? Maunang tuiga nga ang Rosaryuhan, pag-ampo sa Rosary, officially girecognize sa Santo Pasa o sa Simbahan Katoliko o kumplito na ang Rosary. Prior to 1569, ang Rosary kaniadto ang Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Wala pa'y sumpay. Kinsa itong nga santo ang isumpay, anak? Kanang Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, the hour of our death. Amen. Kinsa nga santo? Tagaan ang 1,000. Ha? Klo? Jesuit na nga pare. What? Sige, taga-namugnan. Bilido na lang inyo. Saint, parik na siya nga na santo, Saint Peter. Ako naman ang lecture kanya to. Saint Peter Canisius. Okay, si Saint Peter Canisius mooy ni hatag anak nga second prayer, kaduha nga prayer sa Hail Mary o gidawan sa simbahan pinagi ni Pope Pius V. So, in 1569 mo nang tuiga nga kumplito na ang Hail Mary. Ikaduha, si Pope Pius V ang nagsugo nga iniguman sa kanang misteryo dunay
himaya, samahan, ug anak, ug Espiritu Santo. As it was the beginning, is now, and will be forever. Amen. Kanong sa man nagisok-sok ang pakampo nga, O my Jesus, forgive us our sins, save us the fires of hell, bring all souls to heaven, especially those who need most of thine mercy. Kanong sa man sa tuiga, o kinsay nagpa-insert. Hagbong mo tanan. Ano kinundo? Our Lady of Fatima. Ni mas Mama Mary, oy, iniguman yung rosaryo, isok-sok ni ninyo nga pag-ampo. O Isus ko, sa ilua, kami sa among nga sa lagwasa, kami sa playa sa inferno, narantagalag sa narantagalag ato sa langit, di nagkanlan si mong kaluoy. Mama Mary in 1917. Siya nagpa-insert, anak. Muna na nakumplito, nataas ang rosaryo. Okay? So, these are all heavenly. Remember, tarang parte sa rosaryo is biblical. Biblical, tanan. Yung I believe in God, the Father Almighty, Jesus, naman as Genesis, tanan. May the first mystery, joyful mystery, is the Annunciation, naman as San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 24. Second mystery is the Visitation, naalangga po na San Lucas. Birth of the Lord Jesus Christ, naanak kang San Lucas. Presentation, naanak San Lucas na Biblia sa aming Ebanghelyo. Finding, naaga po. Everything is biblical. Mabito na nga ang rosary, ilabi na ang tanang mystery is the what? Kung sama na siya, summary of the Bible. Summary of the New Testament. Instead magbasa kag versikulo 1 ngadto 30 etc. ang upat ka mga ebanghelista in the rosary imo nang gi-summarize tanan. So again, magpasalamatan ni Pope Pius V nga iyang gi-aprobahan ang kompleto nga rosaryohan as early as 1569. Okay, ang Feast of Our Lady of Rosary nga naman nga kada October 7 man. And it was established ni Pope Pius V in 1571. Ngano kana man nga adlaw? Because the Battle of Lepanto. Kanang Lepanto, wala na ngangan karon mao na ang dapit sa Greece. Kikaraan man ang pangalan Lepanto. So at the time mga 1570, ubos-ubos ato nga area, gikopay nas mga Moros, mga Muslim. Kunya gusto sa mga Muslim, atakihon ang tibuok Europe, Italy, lusot na ato sa Portugal, Spanya, Pransya, everything there. Naghibaw sila nga, amo tamong sulngon. So paghibaw ni Pope Pius V na sulngon, by the way, kini si Pope Pius V, pila na si katuig na Santo Papa, pero sa iyang kapanahunan, mao nang pinakagrabe niyang struggle. Ano man, during his papacy, is pagka-Santo Papa niya, munang panahon na nga, nidaghan ni Kuyanap ang Protestante. 1517, beto ni sugod, ni hawa si Martin Luther. Pagka 1520, tuwa na siya sa Germany, naghimo na sa Biblia, dito na nasugod sa Germany nga ni Kuyanap ang Protestantism, hangtod ni abot na sa tibuok Europa, murag cancer. So at the time, pagsuod ni Pope Pius V, naanag ang Protestante. And then, si Pope Pius V, kung imbasahon niyang kinabuhi, siya ito nga sa Papa ang naningkamot. Kay daghang kay mga badlungon na at the time nga mapari, siya'y naghimog balaod nga kung pari ka, dapat all the time magsulod ka clerical attire. 1571 pa na niya gisulti. Dili ka pwede maglakaw-lakaw isip pari nga ordinaryo lang imong itsura. Kay mo gidada ang imong pagka-alter Christus. Busa, dapat mailhan ka, makita ka, ma-identify ka nga alagad sa Diyos. Napogo ka katuig ka tuon anak. Ikaw ni mo pagkuman. Mabito gabi, gintiribigos bumburan yun.
Dok, pag hatag og comment do kay kanina daghan kay mga tawo nas gawas di pasudlon kay nag-sure way sapatos sa tanan-tanan. Inko number one, malipayon ta nga nahitabo na. Kay dapat yun ang tanang simbahan ingon ana. However, dapat ang unang ma-impose ana ang Mother Church. Unsa man sa mga Mother Church, Cebu Cathedral. Dili piri-piri. Ikaduha, may orang mga tao nga, napadtos katedral, Rosario, pahibutan na nito. Kung sa may nag-apispisya lang ng Basilica Minor, tumudlas imahin, o tumus mga Agustin yan. So I said, yun ang nag-interview, Dok, kung sa may mong challenge, number one na mong challenge, kung doon ay pare Agustina na minaron, na nag-impose sa aning, dapat maigid imong attire, dapat kamo mga pare, balik mo niya itong elementary high school pa ko. Kung sila ito makita, mga katsila na mga pare, sulog o sutana, nagbalikos o rosaryuhan. Di na makakita nun. Di makakita kailan nga pare ito. Ako dito, rektor mo dito. Ibalik to nga mga katsila, ganun mo. Mga katsila nga maglakaw sila, suod kawas, tuyog sa basilika, na ay natanang misteryo sa rosaryahan, dari kabugkos sa lawas. O na sila ganyan to. So, kung dili ninyo na mahimo, ayaw mo pag-impose na mo. Kamoy una. Kung anong isog man kayo mo ito panahon sa COVID. Di juga kasuod ko kay Pismas. Unya ilang communion real, napaging plastic ka na niya, ilusot lang. Ginoo ko. Pagkaba. Nagkasuway mo ito. Communion rin, nagdako kayo nga plastic niya, buuan na niya. Kibaw kayo ilang ihatag. Christ the healer, the great physician, ikahadlo pagin nila. Pagkuman, lagi bagnos o alkohol. Kapagita. Kuwang ko katiskisi mga tao. Number one ang pare. Okay, so now before the decisive battle, Pope Pius had requested all Western Christian to pray the Rosary. Di ba mo, kadungog naman ang 2,000 Hail Marys? Ang gi-impose ni Pope Pius V, dili 2,000 Hail Marys, 2 million Hail Mary. Pila kaadlaw nilang rosaryo, continuous. Tanang nasod. 2 million. Kapuya magana 2,000. 2 million. Pila man ang kasimanan na ilan na 2 million. Uy, niabot na kay di man paspas, niabot na sobra 2 kasimana. Unya, gisugda ni pagpanarga ni sa mga sundalo nga gamay ra kaayo Katoliko nga sundalo nga sakay barko versus mga Muslim nga daghang kay barko. Iyang giblisingan, naglakaw siya, nagtiniil, nagprosesyon sila, start to sa rosary. All over Europe nagrosaryo. Unya, naggubat na yun sa tibuok adlaw sa October 7, 1571. Dito sa law. Until now, why makalupig sa ginaganos barko naging-away at the time, hangtod karon why makalupig. Unya, ang problema, kay huwag man ibaw nga nagkadaog sila, kay labihan itong kalayo, magbiyahe sila o sa kasimana, pagkapit. Suddenly, nigawa si Pope Pius V sa pultahan sa Vatican, nakita niya ang Birhen. At that day, October 7, yan ingon ang mga bispo, mga pare, kardinal, uy, daog ta, ingon ang mga bispo, yun sa pag-ibaw ni mo, Holy Father nga, ilabihan ng kalayo to. After 7 days to 10 days, nangabot ang mga barko. Malipayon, naningon sa tupapa, daog ta, pildig ta ng mga Muslim. So, sa kalipay na naghilag si Pope Pius V, iyang gideklarar na matag October 7 kay mo nang adlaw ni daog ang mga sundalong Katoliko versus ilabihan kananggan nga mga Muslim. 1571 iyang gideclare as pista sa Our Lady of Victory. Pero pagkamatay niya, gitsin sa nipuli nga Santo Papa, dili na Our Lady of Victory, Our Lady of the Most Holy Rosary. So, muna siya ang history nga nung gideklara ang October as Rosary Month.
Kung nakabayabaw mo, kung nakakita mo sa balita, si Pope Francis ni hangyo nga karong October 7, kitang tanang Katoliko, magmusimba, magrosaryo, o kung magkaya, mag-fasting for world peace. Okay, 6 months after, namatay si Pope Pius, April 30, 1572, and hangtod karon wa madugta iyang lawas. From that time until now. Naana siya, kumatong og Vatican, Roma, tuana siya gibutang iyang lawas sa St. Mary Major nga simbahan. Doon na sa Vatican, malakaw na nimo. Kanto naman no? Kung nari pas Kapitol, nara na 20 ang gilayon sa St. Mary Major, nga 1.5 kilometer. Okay? So, today is the feast of St. Faustina Kowalska. Today is the day na namatay siya, October 5. Now, usually, most of the time, more than 90%, unsa kadlaw ka namatay, nga nasanta ka, nasanto ka, mo gina imong pista. Like April 4, muna namatyan ni San Vicente Ferrer. June 13, muna namatyan na adlaw ni San Antonio. May 15, muna namatyan ni San Isidro Labrador. Kinsa pa gyud? Yung nibuan. Agosto 29, 28, San Agustin. Ano na ba? So, kay nasantos man siya, muna adlaw nga nisaka siya sa langit on the day the person died, babae, maglalaki, basta na santo. Muna, kita mga Katoliko na ay mamatay na to. Kung saan siya namatay? Enero 1. So, wala siya magpista na. Ano naman? Date anniversary ni Lola, ni Mama, ni Nanay, ni Tatay. We do believe na on that day, niya, pinagi sa pag-ampo, nabuo na ta katuloy nag-ampo, siya ro pag itong lusot. Patos langit. So, we rejoice on that day. Kuha pa kanay, napagigamay nga lama, nga napas mong katoryo, ang atong pagpamisa niya ng adlawan, ang pagkaon ta, sus, tagko kay nagkaimuan dito sa langit. So, this afternoon, to honor St. Faustina Kowalska, let us review 7 kabutang you need to know about St. Faustina Kowalska and her vision of hell. Okay. Thing we need to know, number 1, sa may atong ibawaan, numero 1. Number 1 is, ang iyang pangalan was Elena. Was born Elena Kowalska, August 25, 1905. She died October 5, 1938. After being chosen by Jesus and Mary, dili lang Jesus kay nipakita ni St. Faustina Kowalska, di lang si Jesus, including Mama Mary. Gi-encourage siya, gisustinahan siya, gingnan siya nga dahil ikay napili sa kong anak, dadagi ng iyang trabaho, ikaw may secretary sa Divine Mercy, ikaw may propagator sa iyang Divine Mercy, di mo kalibutan. To become the like apostle of Divine Mercy, she was canonized by Pope John Paul II in the year 2000. April 13. The first day is October 5. Second, she did not plan to become anan, wag siya plano mag-Madrid. Gani, if you wrote his story, tungo silang kapobre, nagpamid na siya. Kapila siya matugla yung lugar para magpamid lang, kay matupa sa niyang ginikaran, wak na gitay makaon, wak na gitay masustinahan pa, pamid na nangikan. Ba? At the age of 19, nag-appeal sila kuan, sayaw, kuyog siyang may maguwang Sister Natalia, she had a vision of a suffering Jesus. Ningon ang Ginoo niya, dugayan ni mo mutubag sa kong paghangyo ni mo How should know, how with you will long to keep up putting me off. Para mo imong kong gilikayan, para mo kong imong sa likway. So Jesus appeared to him with that request and vision. After praying at the cathedral, she departed for Warsaw, Poland, where she joined the congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy. And then, pagka-April 30, 1928, at the age of 20, she was clothed in the habit and reserve. Nadawat niya ang pangalan from Helena to Faustina.
So namoy na nga ila nga pangalan Faustina, di ka nila niya eh. Doon naman na ilan mga Faustina. Kasagaran ng amatay na sa. Third, Jesus described to her how His divine mercy image looked like. So, sa mo, gabi sa February 22, 1931, while tuwa siya sa iyang silda dito sa Pulan, kay kada Madrid, o naman na silda, no, iyang hidaanan. After personally recovering from TB, partially, wag mo magoy rin pampisin itang bitol kanyang to, para sinamay, paita. Una na, kasagaran na kaigong TB dito, patay git. Muna nga si Faustina Kowalska is the patron of people with TB. Siya patron sa mga dunay TB. Now, Jesus appeared wearing a white garment with red and pale rays emanating from his heart. According to her diary, Jesus told her, "Paint an image according to the pattern you say with the signature. Jesus, I trust in you." Sa pulis na pinulungan, Hiso ufang tubig. Desire that this image be venerated first in your chapel and then throughout the world. I promise that the souls that will venerate this image will not perish. Di gyud niya bayaan basta mo venerate siya ang image. Unsa may original na image sa Our Lady, sa Divine Mercy katong ipakulit niya. Unsa may tsura? This is the original image nga gikulit. That's the one. So, pila ka simana o pinting. Nihilak si Sister Faustina. Nipakita si Jesus, "Faustina, nahimo na ba nimo akong gipahimo nimo? Lord, ngayon hilak man ka, di pa na mao imong nagpuelo. Kung wa may magka-drawing sa imong kagwapo, Lord." Muna sulting si Faustina, di man jud magkulit imong kagwapo, Lord. Ingon na nga itong Ginoo, pasagtin lang eh. Dili na importante nga mao gini dagway na mo sumala sa imong nakita. Importante imong gituman, importante ang mga tao makakita sa pinting. Especially ang gipaklaro ni Jesus nga importante kayo kini jong duha. The rays, the white and the red. White, the red represents the blood of Jesus. And the white represents the water. Gikan sa kasing-kasing sa itong Ginoo. Kano saan dinigawas? Katong gidugsang ang iyang kilid. Kinsa itong nagdugsang na sundao? Si Tudyo. Nga gimilagruhan, nga libat man dato siya, at yun, kay dunay katarak. Napoksitan sa dugo ni Kristo, pagdugsak niya, naayo iyang mata. O dito siya nakaingon, tinuod yun, kini siya anak sa Diyos. Kinsa niya? Nalimot na yun. Letter L. Si Sir Longinus. Nalimot naman mo ikaw. Senior na. Next, number 4. See, so a vision of hell. Kita siya sa paranahon sa impierno. October 1936, during an 8-day retreat, gibisitahan siya siyang anghel magbalantay o gida siya dito sa impierno, purgatorio, langit. Wala ki-reverse, una yung impierno. Sunod, purgatorio, dito ang katapusan ng langit. Okay? Yang nakita ang gitawag o kasang of hell, which she described in her diary as a great place of great torture, fire that will penetrate the soul without destroying it. It's a terrible suffering. This hell was filled with darkness, and despite the darkness, the devils and the souls of damned see each other, and all the evils both of others and their own. Pagtinanaway sila. Ang mga na-impierno o mga yawa, tanang klases yawa. Na mato pa sa taas man iyang diary, ang baho lang kay kunudaan, di ma-describe. Na labihan kabaho, murag baho time, kapila mo itong baho sa asupre. Okay.
Number 5, she was shown different levels of hell. Daghan day mura day building ang impyerno. May first floor, second floor, third floor. Nga depende sa degrees. May 5,000, 10,000, 20,000 degrees centigrade. Diba? Kinundom atong joke. Kung babae, kung ibalik-balik, diba naman joke ka. Babae nga gingan sa Pedro, ikaw, impyerno ka. May impyerno mo kunyo, Pedro. Sinabuli eldiak ko. Ikaw, may impyerno sa ka. Pedro, Pedro nga. Kuwan ba ako dito, extraordinary minister of the Holy Communion. Nga, naik sa Columbus, pa ko. Pinalis na yung mga sala na wa, di nila ikumpisal sa impyerno. Sila bagulpul, ano impyerno man tayo? Tugay tag-alag-alagad si Pan, etc. Di ina na, third floor man ta. May second floor. Si Pader man na. Pader, ikaw na. Ay, saba si Bishop to silaw. So, mo rin malabot ni Sister Faustina Paul. So, kang daghan ng level according sa gravity sa imong sala. Yang gisulti pag niya sa iyang diary, nondo mo, kung asang napita sa imong lawas, may hinungdan nga impyerno ka, diha ang pinakagrabing init. Panalitan ang imong impyerno ka tungod sa imong kasako, kasuko, kaligot-got, di ka mapasaylo, ang pinakainit imong dughan. O tungod ka na impyerno ka tungod sa imong grabe nga kauwag, itong kalibutan pa ka, nagligya ka sa imong lawas, etc. Malaki magagbabae, dire ang pinakainit. Imong vagina. Imong pikoy. Ato lang gamayon. Okay, isa ka nung pinakainit man, pinakapuwa man ang biyag sugal sa mingon sa ang anghel, kung unsay rason ano na impyerno ang tao, maunang pinakainit sa iyang lawas. Biyag. Kasing-kasing, bakba, utok, mainundan, partis lawas. Mo na ningos Jesus, di ba? Last Sunday ba ito nga, kung ang imong kamot, may magkapa-impyerno na ko, putla na ay, magtiil, putla na, may papungkol ka, may pabulhog ka, kaysa may impyerno ka. Literal, dito pagkasulti niya. For meaning is, do not allow any part of your body nga mo hinungdan nga, mahilayo ko ninyo. Kay whole body ta man mo gihimo, whole body ta man mo giporma, whole body sa kamo, balik na to nako. Nya butas kalibutan nga hubo, balik punta nga to nga watay sabot. Okay, number 6, most of the damned have dead believe in hell. Yang ipangunta na ang hell, unsa may nungdan nga daghan magkay sila diri, unsa may nungdan nga nang impyerno man sila, and gisultihan siya nga kasagaran sa mga na-impyerno are the people who do not believe in hell. So, kini mamutuog impyerno, nagpatuyang. Tuo mga ng impyerno, tuo mga ng gaba, tuo mga ng kuwan. Okay, noon naman sa sulti ni Don Bosco, doon na siya giduol ng milyonaryo, nga, di lagi mo hatag, di po maminaw, ginan na, brad ka ng sus, kuyaw kahit idaran na ramag ka. Kasi mamatay ka, makato ka sa impyerno. Yun ang katong merchant na dato kay impyerno ko, tuo man ang impyerno. So ningon si Don Bosco, you will believe once you're there. Motoran niya kakuntuan ang ganito. So, but I notice one thing, that most of the souls that are those who disbelieve that there is hell, kasagaran na tuwa dito, katong big mo tuo na doon ay impyerno. Sus karon kalibutan, niabot bagag 10% no, ang mutog impyerno. Nagmutuo nga niabot bag 20%. Kaya kung 20%, awas-awas lang simbahan. Taas na kayong linya sa kumpisalan. Tapos ay paring pagkumpisan. Si Monsignor Hipulinggo naman. Lingkod niya alas 10 sa una, balik ko dyan alas 4, ato alas 6 sa media. Mata pang Monsignor Hipulinggo, iya man ay panabi dito sa, dili panabi mga sa, sulti sa before may magbisa dyan, pakita doon. Daghan kayo sa mga umpisal, di kayo mga umpisal. Hindi ba ako ang gikumpisal? Sabay kita.
pastilan. Nangatikuwag na namin uban. Hindi, yapon mo na, madugay kong lingkod kay, tugluan mo ni mo nga, ingon ani pa kumpisal. Mao ni ay kumpisal. Pataka lang, matuwa mo sa inyo, pataka lang. And the last, number 7, her vision was meant to save souls. Ang tuyo niya, gipakitaan siya, gipabisitahan niya ang impierno, gipabisitahan niya ang purgatorio, gipabisitahan niya ang langit, aron ang mga tao mutuog nga these 3 places existed. Naan na siya dito. Nung mo sa iyang istorya katong purgatorio, na grabe ang kasakit yapon, magaguni sila tanan dito. Only makita niya nga, uy, 1 minute after minute, daghang kayo mo. Irog, paspas, sa unahan, makita niyo mo dagkok yung gaghaan sa langit, only sarado. Unya, lunging ni Spurgad ko na, kinsa lang, ingon siya, nga nung daghanap rin na kusukin nila ka, panahon dito sa punta siya, daghan nagpangadji, daghan nag-ampo, daghan nag-rosaryo, daghan nag-rubina, daghan nagpamisa. Kanang hinay kayo, kanang hinduman nag-November 1, November 2. Pagka November 3, ano na sa tiyan, mabalik sa ganito. Muna ko sa squid dance. Squid dance ba ito? Ganito dagan, yung unang tubuan, mana ka. Kanang ka maglihok, wala na nag-inundo pagkampo. Pakita. Muna gisulti ni isang anghel. Naghangil, kusok yung naga na yung maglihok, nung naginay yung lihok. Sus kapaita. Okay, so let us pray to Sis Faustina Kowalska. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Prayer to obtain grace to the intercession of St. Faustina Kowalska. Timan niya, basta pista niya sa santo, dako kaya na siya value sa iyang prayer intercession sa tubangan sa Ginoo. O Jesus, you inspired St. Faustina with profound veneration to your boundless mercy. Grant me through her intercession, it will be you will, the graces of. St. Faustina Kowalska, we pray for healing, enlightenment, conversion, deliverance from evil forces, and all the lukewarm Catholics. For which I fervently pray. My sins render me unworthy of your mercy, but be mindful of St. Faustina's spirit of sacrifice and self-denial, and reward her virtue by granting the petition which, with childlike confidence, I present to you to her intercession. Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Saint Faustina Kowalska, pray for us. Okay, so this is her original picture. Sa pa siya mo gamit siyang habit. Muna iyang common na saying, matupan niya, if the angels were capable of envy, they would envy us for 2 things. Kung ang mga anghel makahimo pa pagkasuya na to, mao gini iyang duha ka mga butang nga kasuyaan nato nga mga tao. Number 1, nga kitang mga tao makadawat sa Holy Communion, and kita nga mga tao pwede mo suffer or mo sakit. Offering pamayan-bayan, no? Of course, mga angels, number 1, they are just spirits. Hindi na sila makita. And daily, makita nilang Ginoo na wala pa na nato. Helena Kowalska or Sister Faustina Kowalska.